Magandang hapon. Ay, parang walang kausap. Magandang hapon sa inyong lahat. Alright. Dahil 2025 po ngayon, tumayo ka muna sandali, kumamay ka muna ng 25 na tao na naligo at nag-toothbrush ngayong araw na to. Tayo tayo lahat sandali. Sandali lang naman, kumamay kayo. Kung di nyo maabot, kaway-kawayan na lang ninyo. At pakisabi ko sa kanya, ang ganda mo, ang gwapo mo ngayong araw na to. Wow, praise God. Ayan. And also, we would like to welcome ang ating mga VIPs, ang ating mga guests. Palakpakan naman natin ang ating mga na-invite. Welcome po sa ating church. Welcome po sa ating lahat. Alright, praise God. Makakaupo na po tayo. Para sa mga hindi magkasya, walang maupuan, may mga kisame pwedeng kapitan. Okay, so kung gusto nyong kumapit sa kisame, okay lang naman yan. Alright, so let's begin today. Ang preaching ko po ngayong ngayong tanghaling ito ay iba mamayang alas 5. Kasi nag-uusap kami nila pastor kanina. Sabi ko, I don't usually repeat my preaching on the same place. Kaya yung ngayong tanghali, yung 3 p.m. at saka yung hapon magkaiba. So okay na ba tayo? Ready na ba tayo? Ay, wala kausap. Ready na ba tayo? Okay, so today, ang topic natin ngayon, hindi po ako makaklik. Bigyan niyo po ako ng kapangyarihan sa clicker. Thank you. Alright? Ang topic po natin ngayon is along the way. Everybody say, along the way. Minsan pa, lakasan pa. Everybody say, along the way. Alright, may mga bagay sa buhay natin na minsan ginagawa natin pero hindi natin naintindihan. No? Anything na meron tayong ginagawa na hindi natin naintindihan, wala siyang kapangyarihan sa atin. Example, marami po sa atin probably, lalo yung mga bago, I understand that, medyo nakikita nyo, ay nako, yung mga born again na yan, yung mga nagwo-worship na yan, sira ulo yan. Di ba? Bakit patalon-talon, wala namang pera. Di ba? Nagigets nyo. Minsan, hindi natin naintindihan kung bakit ba natin ginagawa yon. Example, no? Bakit ba pag nakakikita kayo ng ganitong mga gathering, may mga tao nagtataas ang kamay? Yung iba naman sinasabi, para saan nyo nagtataas ng kamay? That's weird, di ba? Pero alam nyo, sabi po ng Bible sa Proverbs chapter 3 verse 16, sinabi ng scripture yun, madaling tandaan, parang John 3:16. Yun daw pong kanang kamay, ang ibig sabihin, pag nagtaas ng kamay, long life. At yun daw pong kaliwang kamay, pag nagtaas ng kamay, ang ibig sabihin, riches and honor. So pag pala tayo ay nagtataas ng kamay, ibig sabihin, hindi lang tayo nagpupuri kay Lord, ang nangyayari pa, binibigyan tayo ng Diyos ng mahabang buhay. Okay, sino rito ang gustong mabuhay pa ng matagal? Taas ang kamay. Lord, yung hindi nagtaas ng kamay, bayaan mo na nga, kunin mo na nga mamaya. Okay, ulitin natin. Sino rito yung handang gusto nyo pang mabuhay kayo na matagal? Oh. So, pag nagtaas ka pala ng kanang kamay, long life. Pag pala nagtaas ka ng kaliwang kamay kay Lord sa worship, ang ibig sabihin, riches and honor. Sino rito ang gustong pagpalain, yumaman at dumami ang kayamanan? Taas ang kamay. Oh. So, ibig sabihin, so pag nag-worship tayo, mga kapatid, dapat dalawang kamay. Come on. Alright? Nakita nyo, ngayon naintindihan mo na, kaya madali sa'yo. Tama? Always remember this na, praying is coming to God, but praising is God coming to us. Kapag tayo ay nagdadasal, nagpe-pray, lumalapit tayo sa Diyos. Pero pag tayo ay nagpupuri, ang Diyos ang lumalapit sa atin. Maaaring hindi mo alam yung kanta, okay lang yan. Merong iba nga, alam na yung kanta, hindi pa kumakanta. Yung iba, hindi alam ang kanta, hindi makakanta. Pero pagka Koreano, nakakanta. Hindi naman naintindihan, kamsahamnidal, sangyapsal, di ba? Nagigesyo, nakakanta. Now, tingnan ito, kapag nagdadasal ka, tayong mga kapatid, tayong lumalapit sa Diyos. Pero kapag nagpupuri tayo, ang Diyos ang lumalapit sa atin. Sino rito ang gusto nyo ngayong araw na to, bago ko umalis sa lugar na ito, nilapitan ka ng Diyos, niyakap ka ng Diyos, binago ka ng Diyos, naghimala ang Diyos sa'yo. Come on, palakpakan mo sa Lord kung gusto mo yan. Kaya pala, everybody say, kaya pala. Kaya pala sabi ng Bible sa 1 Thessalonians, ano po ang sabi ng Bible? Ang sabi niya is this, give thanks in some circumstances. Tama ba binasa ko? Ano sabi? Give thanks in other circumstances. Anong sinabi? Give thanks in all circumstances. Magpasalamat daw sa lahat ng pangyayari. Everybody say all. Kasama ba sa all yung wala kang pera? Come on, sagutin niyo ako. Kasama ba sa all yung may sakit ka? Kasama ba sa all yung nahiwalayan ka? Kasama ba sa all yung walang naliligaw sa'yo?
Kasama ba sa all yung wala na yatang manliligaw sa'yo? Oh, parang mas marami yata yun ha. Nagigets ba? Ano lang ang point natin? Ano sabi ng Bible? Sa lahat ng circumstances, mga kapatid, ano siya? Magpasalamat. Ano daw ang dahilan? For this is the will of God for you. Ito raw ang gusto ng Diyos sa atin. Laging magpasalamat sa lahat. Kaya hawakan mo yung kamay ng katabi mo. At pakisabi mo nga sa katabi mo, salamat na lang ikaw ang katabi ko. Di ba? O yung iba, ayaw talagang pasalamatan yung katabi, but ito pa ang naging katabi ko. Okay? Di ba? Sige, ulitin natin. Akbayan mo yung katabi mo, hawakan mo kung close kayo at sabi mo sa kanya, buti na lang, ikaw ang katabi ko ngayong araw na to. Alam ko yung iba nahihirapan, di ba? Sabihin, ano naman to? Okay. Kasi nga, eto gusto ko sabihin sa inyo itong lahat God's will is not always easy, but God's will is always good. May mga bagay na mahirap pero gusto ng Diyos. Di ba? Halimbawa, mahirap bang hiwalayan yung asawa mo na hindi mo naman pala dapat asawa? Hey. Mahirap ba yon? Oo naman, pero yun ang tama. Huy. Mahirap bang gumising ng umaga para magsimba? Oo naman. Minsan nga ginigising ka na, gising na. Di ba kaya nga marami mga tao, gising na, tulog pa di ba? Bakit? Kasi kagabi, tulog na mga demonyo, gising ka pa. Tapos pagka umaga, gising na mga demonyo, tulog ka pa. Di ba? Mahirap bang umattend ng church? Mahirap, pero iyon ang tama. Mahirap bang i-preserve ang iyong purity na lahat sila ay buntis na as early as 5 years old? Ay, sorry. Okay? Na ang mga iba may jowa na, high school pa lang, grade 6 pa lang. Pero ikaw, Diyos ko, hanggang ngayon, hindi ka pa nagjojowa. Mahirap ba yun? Oo, pero yun ang tama. Kasi nga, may mga bagay na mahirap, pero gusto ng Diyos, yun ang kalooban ng Diyos. Kaya tingnan mo yung katabi mo, bagay sa Kanya ang sumusunod sa Diyos. Amen? Amen ba yan? Yung mga taga-purgatorio sa likod, okay pa ba kayo? Yung mga taga-langit sa taas, okay ba kayo dyan? Okay ba kayo? Okay. Pag-usapan natin yan Dalawa ang pag-uusapan natin ngayong hapong ito, and this is very fast. Number 1 is the blessing of continuing. Everybody say, continuing. Ang pangalawa, we're going to talk about the blessing of returning. So, mahalaga ito na maintindihan natin, may blessing. At ang blessing, hindi nagpupunta sa atin pag hindi ka nagpapatuloy. At madalas, may mga blessing, kaya hindi nagtutuloy, hindi ka marunong magbalik. So we're going to talk about that, the blessing of continuing and the blessing of returning. Sa inyo makikita ang ating topic ngayong araw na ito. Makikita nyo ito, una, pag-usapan natin yung the blessing of continuing sa issue o sa isang storya in the New Testament where Jesus cleanses the 10 lepers. O sa Tagalog, nilinis ng Panginoon, pinagaling ng Panginoon yung 10 may ketong. Alam nyo ba ibig sabihin ng ketong? Huwag kayo tumingin sa katabi nyo, pangit lang yan, pero wala yung ketong, okay? So, kung kayo po ay nakakita na ng may ketong, iba po ang ibig sabihin ng may ketong sa skin disease. I'm going to show to you a picture mamaya kung ano ibig sabihin ng may ketong. But let's understand this, bakit importante ang pag-uusapan natin. The blessing of continuing. Everybody say, continue. Alright, let's understand that. Sabi po ng Luke chapter 17, verse 11, at ang sabi dito ay ganito, on the way, in some translation, along the way, alright, to Jerusalem, Jesus was passing along between Samaria and Galilee. And as he entered a village, he met by 10 lepers who stood at the distance. So si Jesus accidentally, or wala namang kaplano-plano along the way during going to Jerusalem, bigla niyang makakasalubong niya yung 10 lepers o yung 10 may ketong. Para mas maintindihan niyo pong ibig sabihin ng ketong, ito po ang picture ng isang may ketong. Alright, kung kayo po ay nakakita na ng isang taong may ketong, iba po ang issue nila, hindi po ito skin disease. Ako po ay nagkaroon ng pagkakataon na magturo sa Caloocan dati sa isang, ang tawag ay Tala Leprosarium. Yung pong Tala Leprosarium ay isa pong parang compound at malaking-malaki pong lugar yan na kung saan lahat ng mga may ketong ay nandoon. Nagulat ako, may mga bata, may mga matatanda, may mga malala, may nagsisimula. Pero isa lang ang napansin ko sa mga may ketong. Tanong niyo sa ko, ano? Lakas naman, utang na loob. Yung kanilang mga skin nalulusaw. Yung mga malalala, nauubos ang ilong.
nauubos ang daliri. Meron akong nakitang isang bata, wala na siyang ilong halos at wala na siyang tenga. Tapos, pagdating namin doon, nagturo po kami. Siyempre, nagpatawa ako ng konti. Yung mga bata pumunta sa akin, Kuya, Kuya. So, niyakap ka din. Sabi ko, kasi sa totoo lang, medyo may amoy malansa. Okay, bakit? Kasi para silang mga, alam nyo yung nadidecompose, something like that. Tawag nga sa kanila, living zombie. Sabi, ang tawag nila doon, by the time. Ngayon, may gamot na po ang ketong, ha? Now, listen to me. This time, si Jesus, masasalubong niya yung may ketong. Nung araw, sa Bible po, ang may ketong o may sakit, sila po yung mga naka-uniforme. Bakit sila naka-uniforme? Para malaman kung sila'y may sakit. Number 2, pag ikaw ay may ketong nung araw, bawal na bawal kang dumikit kahit kanino. Bakit? Kasi ang rule nung araw, pag nadikit ka, mahahawahan ka. Kasi wala pa talagang wala pa talagang gamot. At pangatlo, ito ang protocol nun pag may ketong ka. Pag naglalakad ka, sisigaw ka, may ketong ako, may ketong ako, may ketong ako, para layuan ka. No? Sana pala nung COVID, ganun ka. May COVID ako, may COVID ako, may COVID ako. Okay. O kaya pag pangit ka, pangit ako. Biro lang. Ha? So sumisigaw sila by the time. So nakita nyo yung discrimination. So bawal kang lapitan, bawal kang dikitan, sumisigaw ka, pinapahiya mo ang sarili mo. Ito ngayon yung mamimit ni Jesus Christ. At ito ang ganap. And lifted, itong 10 may ketong, lifted up their voices and saying, Jesus, Master, have mercy on us. Sumigaw sila, Panginoon, maawa ka! Tingnan niyo po ang naging sagot ni Jesus. Kakaiba. Sabi, when Jesus saw them, He said to them, basa, go. Sandali, cut natin. Nagmamakaawa, Panginoon, tulungan mo kami. Tapos ang sagot ni Jesus, pakita kayo doon sa mga pare. Kung ikaw yun, nagpapapray ka sa pastor, Pastor, pag-pray mo ako, may cancer ako, stage 9.3. Pastor, pag-pray mo ko. Tapos sabi, pumunta ka doon sa janitor, doon ka magpa-pray. Alam mo sasabihin mo, napakawalang yan itong pastor na ito. Nagpunta na nga ako dito. Na question. Bakit? Di ba ko ako si Jesus? Gagawin ko doon, pag-pray ko na. Pagagaling ko na. Bakit? Humingi ng tulong. At ginawa niya yan sa iba't ibang panahon at iba't ibang tao. Pero bakit dito, ang sabi niya, magpakita kayo sa mga pari. Tanong niyo sa inyo bakit? Lakas. Kasi sa Diyos, mas madali ang pagpalain ka. Ang mahirap sa Diyos, pasunurin ka. Walang kausap. Ulitin natin to, ha? Sa Diyos, madali ang pagpalain ka. Alam mo ba sa Diyos, ang cancer mo, kaya niyang pagalingin kahit ngayong gabi? Ha? Yung broken relationship mo, broken heart mo, lahat ng broken sa'yo, pati wallet mo broken. Di ba? Kaya niyang ayusin kahit ngayong araw na to. Madali sa Diyos yon. Ang Diyos madaling sumagot. Minsan ang mahirap sa Diyos, pasunurin ka. Minsan nga, mas madali pang sumunod ang demonyo kaysa Kristiyano. Yung mga demonyo sa Bible, pag inutusan, umalis ka, umalis ka. Ang mga Kristiyano, pag sabing umaten ka, hindi umaaten. Ay, walang kausap. Sabi mo nga sa katabi mo, parang ikaw ang sinasabi. Okay. Nagigets mo yung point natin, di ba? Say, are you following? Buhay pa kayo, buhay pa. Kaya pa. Okay. Bakit? Tinitingnan ni Jesus kung susunod ang mga ito. Kasi marami mga tao hindi sumusunod eh. Di ba? Gustong maayos ang buhay. Pastor, gusto ko maayos ang buhay ko. Pastor, yung asawa ko, hindi ko mabago. Kung hindi mababago ng Diyos, kunin na niya. Okay? Pero ang problema, hindi ka sumusunod. Walang kausap. Madali kay Lord ang papasahin ka sa exam. Ang mahirap kay Lord, pag-reviewin ka. Walang kausap. Madali sa Diyos ang bigyan kanya ng lifetime partner. Ang mahirap kay Lord, ang kumbinsihin kanyang maligo at mag-ayos. Walang kausap dito. Nagagas ba ninyo mga kapatid? Huy! Di ba? Mahirap sa Diyos. Parang ganito lang. Si Lord, ang dali-dali niya magpala. Kahit ngayon lang, nandyan na yung pagpapala. Kaya nga ang kaligtasan sobrang dali eh. Bakit? Tatanggapin mo lang siya na may punan ng palataya at pagsisisi. At pagkatapos tatanggapin mo. Ang problema, yung mga tao, binibigyan mo na ng good news. Ano yan? Niloloko lang tayo, pera-pera lang yan. Mamaya makita mo, yan na. Mamaya ikapu na yan, mamaya ikapa na yan, mamaya inakupo na yan. Wala, ang gulo-gulo mo sa buhay mo. Pakisabi nga sa katabi mo, parang ikaw talaga ang pinag-uusapan kanina pa.
Oh, eto na ang nangyari. Ready na kayo dito? Oh, tingnan nyo to ha. Oh, sabi ni Jesus, pakita kayo sa mga pare. Pakita kayo. Oh, itong ginawa nila. Sabi dito, tingnan, alam ba ninyo na minsan, you can be distanced but not denied. Tingnan ito ha. Basa, 1, 2, 3, go. Okay, kuha ako na illustration. Tatlong lalaki. Sino ba yan? Tatlong lalaki. Sige, yung mga maiingay kanina. Okay. Tatlong lalaki. Liga. Okay. Liga. Linya kayo rito, harap kayo. Okay? Alright. Pangalan, pare? Neil po. Neil. May girlfriend? Meron po. Ikaw? May girlfriend? Wala po. Mali sana tatanong ko, may boyfriend? Okay. Ikaw, may boyfriend. Pangalan? Caleb po. May girlfriend? Wala po. Sa pagkakaalam namin. Okay. Tingnan nyo to ha. Look at the verse. Sabi niya, as they went, they were cleansed. Let's say ito yung isa sa 10 tatlo sa may ketong. Sabi ni Jesus, pakita kayo sa mga priest. Kung ako yung may ketong, ano ba naman yan? Nabalitaan namin, viral siya. Pag sumigaw si Bulag, nakakakita eh. Tapos kami nagsisisigaw dito. Tapos pupunta po kami dun sa GTC. Ano ba naman yan? Sabi siguro ng tatlo, sige na nga, sumunod na nga tayo. The Bible says, harap kayo doon. Alright, harap kayo doon. As they went. Are you with me? As they went. Paglakad nila, habang papunta sila, nagsimula silang gumaling. Are you with me? Siguro sabi ng isa, pare, nawala yung lansa ko, pare. Sabi ng isa, pare, yung sugat ko gumaling, pare. Ito sabi ng isa, pare, ako din, pare, naramdaman ko yung natuyo yung mga sugat ko. Siguro sabi ng tatlo, bilisan pa nating lumakad. Bakit? Habang lumalakad sila, pinapagaling sila. Ganyan si Lord minsan. Sumunod ka lang kahit masasaktan ka. Sundin mo lang kahit mahirap. Bakit? Kasi pag sumunod ka, nandun na yung himala, nandun yung pagpapala, nandun yung paggaling, nandun ang sagot ng Diyos. Tayo hindi pa tinatry, ayaw na eh. Hoy, attend ka ng church. Para saan? Hindi, meron kaming guest speaker. Pakialam ko. May pag-ribling pagkain. O sige, sama ako. Walang kausap dito. Nagets nyo? Are you with me? Hindi. May mga tao ganito. Bibigyan ko ng isang halimbawa. Pwede po ba ako magsabi sa inyo ng kwento? Okay lang? Okay lang ba kayo? Mga 3 oras ako magsasalta rito. Okay lang kayo? Okay. Tinan nyo to ha. Meron pong isa nagpa-pray sa akin dati, many years ago, before the pandemic. Sabi niya, Pastor Reggie, meron po akong cancer. Sabi ko, anong cancer mo? So binanggit po niya, may cancer po siya somewhere in the colon. At ang sabi ko sa kanya, itong gawin mo pag magpe-pray tayo. Pag nag-pray tayo, sabi niya, pagpe-pray kita, sige, pagpe-pray kita. Pero sa isang kondisyon. Sabi niya, ano yun, Pastor? Pagpe-pray kita, number 1, sa akin ka lang magpapapray. At kung wala ako, may isa akong pastor dito sa church, sa kanya ka magpapray. Tapos sabi niya, sige po, Pastor. Sige po, Pastor. Sa inyo po ako magpapray. Pangalawang kondisyon, sabi ko, dahil sa akin ka lang magpapapray, huwag ka magpapapray sa albularyo. Sabi niya, bakit, Pastor? Kasi ang problema, parating mo sa akin, tatanggalan kita ng demonyo, pupunta ka naman doon, lalagyan ka ng demonyo. So, linggo-linggo na lang, yung demonyo, pasok-labas, malilito pa ang mga demonyo sa ating dalawa. Okay, nagigets ba yung point natin? Sabi ko, kailangan tayong magkasundo. Noong una sabi niya, Pastor, kasi sa tapat namin may albularyo, tsaka doon ako. Hindi, sabi ko, mahirap ito, pero gawin mo. So ano po ang kanyang ginawa? Hanggang nung mag-pandemic, ginawa po niya yan. Alam pa ninyo, mahirap, pero yun ang tama. Bago po natapos ang pandemic, gumaling po siya from stage 4 to stage 0. Sinunod niya, as they went, they were cleansed. Ang gusto lang naman ng Diyos, simulan mo. Simulan mong bitawan yung relasyong mali para magbigay ng Diyos sa iyo ng tamang tao, ng tamang relasyon. Dahil hindi ka bibigyan ng Diyos ng tamang tao kung nanatili ka sa maling tao. Dasal ka ng dasal, kung kami na ba, sumagot si Lord, sila na, ayaw mo pang makinig. Ay, walang kausap. Thank you guys, thank you, salamat. Pakisabi nga sa katabi mo, umayos ka, bebe. Lakas mo, umayos ka. Di ba? Tingnan nyo to ha. As they went, they were
cleanse. Tanong ko lang sa inyo, mga kapatid, ilang himala na ba ang na-miss mo dahil nag-stop ka ng pag-journey sa Diyos? Ilang panahon na ba ang na-miss mo dahil dapat tuloy-tuloy ka na, di ba? Pero nag-stop ka. I want you to understand, madali sa Diyos ang pagpalaing ka, pero ang pinakamahirap sa Diyos, ang pasunurin ka. Pwede ba akong magkwento ulit? Pwede? Okay lang. Sige, kwento lang ako ha. Sino rito yung kapag merong pinagawa sa iyo ang Diyos, nag-struggle ka, yung sundin? Sige, ako lang ang makasalanan dito. Okay. Kwento ko lang, hindi ko alam kung naikwento ko to dito sa time ng fusion. Baka hindi ko naikwento. Kung naikwento ko man, kayo na lang kaya magkwento. Kasi sa dami kasi ng pinagkikwentohan ko, hindi ko alam kung kanino pa ako nagkwento at hindi ko alam kung may kwenta pa tong kwentong ito, kung nadinig tong kwentong to. Okay. Bigyan ko ng isang case, no? May isang araw po, I think it was 2023, alright? 2022, bigla po nag-ring ang telepono ko. Tapos sabi sa akin, sabi ko, hello? Ikilala ko po yung nasa kabilang linya. Sabi niya, hello? Sabi ko, Pastor Reggie. Sabi ko, oh, yes po. Kilala mo ba si ganon? Toot! Hindi ko na po sasabihin ang pangalan. Itago natin sa pangalang Darwin. And then, joke lang. Biro lang, joke lang. Okay. Kilala mo ba si ganon? Toot! Sabi ko, yes po, kilala ko po. Bakit po? Sabihin mo sa kanya, magbayad siya ng utang sa akin. Sabi ko, bakit? May utang siya sa akin, 7 taon na. Tapos sabi ko, bakit niyo po sinasabi sa akin yan? At ang sagot niya, hindi ba ikaw ang nagtuturo sa kanya? Ikaw nagme-mentor sa kanya? Inaalagaan mo siya? Sabi mo magbayad siya. Imagine mo, ako pa inuutusan. Sila nagka-problema sa utang, ako inuutusan. Ito ang sabi ko sa kanya, ganito na lang po, Brad. Sabi ko, Brad, Tay, kakausapin ko po siya, tatawagan ko siya ngayon at pagkatapos po ay sasabihin ko magbayad sa'yo. O sige, sabihin mo, Pastor ha, baba ko telepono. Ginawa ko right after that, tinawagan ko yung taong sinasabi niya na tinuturuan ko nga, mini-mentor ko. At ang sabi ko sa kanya, Brad, may utang ka daw kay ganon. At ang sabi niya, naku, Pastor, nalaman mo pa yung utang ko. Sabi ko, oo, Brad ha, integrity, magbayad. Opo, Pastor, opo, binaba ko telepono. So nag-work na ako the whole day, nag-mentoring na ako, nag-meeting na ako. Nung gabi, bigla akong naisipan, 11:00 ng gabi, tawagan yung may utang. Kayo ba'y nandyan pa? Kausap ko pa ba kayo? Tawagan yung may utang. Tapos sabi ko, Brad, nasaan ka na? Sabi niya, Pastor, narito po ako, nakaharap ako sa may kalsada. Bakit? Magpapasagasa ka na ba? Sabi niya, hindi po, lungkot na lungkot po ako kasi napahiya po ako sa inyo at saka nahihiya po ako. Alam ko naman po yung utang ko Kanya lang po, talagang bumagsak ang business namin, nag-pandemic pa, wala akong pambayad sa kanya. Ganun ba? O sige, bayaran mo yung utang mo ha. Dapat lang. Pinaba ko yung telepono. 11:00 ng gabi. 3:30 o 4:00 ng madaling araw, bigla po akong nanaginip. Tanong niyo po sa inyo kung ano? Nanaginip po ako ng Bible verse. Ang sabi po ng Panginoon doon sa Bible verse mula sa Book of Proverbs, I think, nakalagay ay ganito, siyang tumutulong sa mahirap, nagpapautang sa Diyos. Tapos sabi ko, ano kaya ibig sabihin nun? Paggising kong ganun, nadinig ko si Lord, nag-whisper sa ear ko. Sabi ni Lord sa akin, bayaran mo ang utang niya. Sabi ko, Lord, hindi mo alam ang sinasabi mo. Bakit po? Ang utang po niya ay 6 digits. Sabi ko, Lord, I rebuke you in Jesus' name. Hindi mo alam ang sinasabi mo. So, alam niyo ginawa ko, tinulog ko. Pagtulog ko, hindi ako makatulog. Tapos the whole day, ang ginawa ko lang, basta ang ginawa ko lang. Pero nakukonvict ako, nakukonsensya ako. Magabandang tanghali, no? Kasi hindi ko na talaga matiis dahil sinasabi sa akin, bayaran ko yung utang niya. Tinawagan ko ngayon yung pinagkakautangan nitong tao. Sabi ko, Brad, sabi sa akin, nakausap mo na ba yung may utang sa akin? Ay, opo, wag na po kayong mag-alala. Bakit? Mababayaran na po utang nyo. Ay, sa wakas, kailan? Sabi ko, ngayon. Paano yan? Ako magbabayad. Sagot nung nasa kabilang linya, Pastor, ba't mo ginagawa yan? Sagot ko sa kanya, sa totoo lang, ayoko nito. Walang kausap. So ito yung kamukha ko na kapag merong inuutos si Lord, nag-struggle ka, taas ang kamay. Talagang ako lang ang makasalanan, tsaka itong mga ito. Yung iba, masyadong banal, Panginoon, sobrang handa na sila sa kabanalan, kunin mo na sila. Okay. Nandiyan pa ba kayo? May kausap pa ako? Ginawa ko, kinuha ko yung bank account niya, nag-send ako ng pera. At sa totoo lang, huwag kayong lalapit sa akin, mamay. Sabi niyo, Pastor, may utang din ako.
Okay, hindi kita tinatanggap. Okay, okay, eto na. Ginawa ko, tinawagan ko inyong may utang. Sabi ko sa kanya, bro, magkita tayo sa Shakey's ganitong oras, ngayong araw na to. May speaking engagement po ako ng alas 6. Sabi ko, kaya magkita tayo ng alas 3. Ano pong gagawin natin? Papakainin ko kayo. Sama mo yung asawa mo. Pastor, wala kami pera. Basta pumunta kayo! Ang nangyari, eto na. Pagdating ko nila po doon sa Shakey's, nabili ko na po yung pagkain. Sabi ko, kumain kayo! At ang sabi niya, Pastor, wala kaming appetite. Sige, kumain kayo, magsaya kayo. Sabi niya, bakit? Bayad na utang nyo. Ha? Sabi niya, bakit? Binayaran ko na. Tapos sagot sa akin nung lalaki, Pastor, ba't mo ginawa? Sa totoo lang, ayoko niyan eh. Kanya lang sinabi sa akin ng Diyos eh. So kumain sila. 3 p.m. yon. 6 o'clock po ako ay magpipreach sa isang simbahan, sa isang convention, sa isang conference. Kilala ko po yung simbahan na yon. Kuripot po yon. Hindi po kasi sila GTC. Joke lang. Alam ko po yung simbahan na yung Kuripot. So ina-expect ko na, kasi for years I've been preaching to that church, lalo sa kanila mga leaders, yung bang alam mo yung alam na yun. Di, pagdating ko po doon, nag-preach ako. Siguro mga ganito po kadami yung tao. Nag-preach po ako. Pagkatapos ko pong mag-preach, di ako po kasi preach and run madalas. Kilala naman ako kahit ni Pastor Rafi eh. Preach and run ako. Sakay na ako ng kotse. Mamaya-maya yung pastor umabot. Pastor! Nakalimutan mo yung bigay namin sa yung honorarium, yung love gift. Sabi ko, okay. Inabutan po ako ng mahiwaga, misteryoso, white envelope. Di inabutan ako. Ako naman, kinuha ko lang, nilagay ko lang sa bag ko. Tapos nag-drive na ako. Parating ko po sa Shell, naisipan ko mag-CR, naisipan kong buklatin. Oh, ganyan din naman kayo eh. Pag buklat ko po, tanong niyo po sa akin kung magkano. Lakas naman, utang na loob. Kalahati po nung ibinayad ko sa utang nung isa. Sabi ko, Lord, ang galing mo. Ang husay mo. Pero tandaan mo, Lord, may utang ka pa. Ganyan kami mag-usap ni Lord eh. Ewan ko, kasi kayo masyado kayong reliyoso pa nagkipag-usap pa kay Lord eh. Kami pa nag-usap kami ni Lord, diretsuhan lang talaga, Lord, masama loob ko, Lord, nasaktan ako. Ganon, hindi. Yung iba sa inyo reliyoso, Ama, Diyos ni Abraham. Parang layo-layo ng Diyos sa buhay mo. Malapit lang ang Diyos. Amen? So, ito na. That was Friday, Pastor. That was Friday. Sabi ko, Lord, may utang ka pa sa akin. Tandaan mo, may utang ka pa. Sabi mo, ang nagtumutulong sa mahirap, nagpapautang sa Diyos. So, may utang ka. Araw ng linggo po yon. Araw ng linggo. Nag-preach naman ako sa Manila. Pagkatapos po mag-preach sa Manila, binigyan din ulit po ako ng love gift at honorarium. Tanyo po sa akin kung magkano. Lakas. Yung kabuuan po ng binayad sa akin. Doon ko nakita, mahirap lang sa umpisa. Pero pag tumuloy ka, pass along the way, as you went, makikita mo ang himala ng Diyos dumarating. Yung iba sa inyo kanina, maaaring kumakanta ka. Alam ba niyo sa iyong pagkanta kanina, bumababa ang Diyos, pagagaling ka sa sakit. Aayusin ang pamilya mo, aayusin ang sitwasyon mo, aayusin ang finances mo. Pero hinihintay ka lang ng Diyos as along the way, sumunod ka. Come on. Di ba? Minsan yun ang problema natin. Susunod lang ako pag gusto ko. Hindi. Sa Diyos, minsan hinihintay po tayo. Ano siya? Continue mo lang. Kaya sabi mo nga sa 5 katabi mo, pagkatapos nito, sabi mo sa katabi mo, pagkatapos nito, lakas. Tuloy-tuloy lang. Mahirap ang walang kausap, no? Okay, ulitin mo nga ang katabi mo, mahirap ang kausap ang sarili. Sabi mo nga sa katabi mo, pagkatapos nito, huwag kang hihinto. Tuloy-tuloy lang sa Panginoon. Ang tawag dyan, the blessing of continuing. Ngayon, tanong, tapos na ba si Lord? Hindi. May pangalawa. It's called the blessing of returning. Sa ano tong the blessing of returning? Hindi lang gusto ng Diyos na ikaw ay magtuloy. Gusto din ng Diyos na ikaw ay bumalik at magbalik. Bakit? Hindi sapat kasi na nakuha mo ang pagpapala ng Diyos, ang kaligtasan ng Diyos, tapos na. Hindi. Gusto ng Diyos matuto kang magbalik. Tingnan niyo po ang storya. Balikan natin yung storya. Ito na. In Luke chapter 17. Then one of them, 10 po yan eh. 10. One of them
When he saw that he was healed, anong ginawa nung isa? Turn back, praising God with a loud voice. 10 sila na lumakad papunta sa mga pari, habang lumalakad, gumagaling, pero yung isa na-realize niya, sandali, gumagaling ako. Bumalik siya kay Jesus at nagpuri siya kay Lord. At nung magpuri siya, tingnan nyo to, and as he fell on his face at Jesus' feet, giving him thanks. Tapos ang binanggit pa, now he was a Samaritan. Now, bakit binanggit pa itong now he was a Samaritan? In the New Testament po, ang mga Samaritan, hindi pinapansin ng mga Israelites or ng mga Jews. So sila po'y discriminated. Imagine mo, may ketong ka na nga, discriminated, Samaritan ka pa, double discrimination. So itong tao na to, bumalik kay Jesus, at pagbalik kay Jesus, then Jesus answered, were not 10 cleansed? Where are the 9? Pakibasa niyo nga po yung lahat. 1, 2, 3, go. Were not. Alam niyo, ito pong verse na to, nagtuturo na si Jesus, naghahanap sa mga bagay na binigay niya sa atin, ginawa niya sa atin, naghahanap siya kung nasaan ka pagkatapos mong tanggapin yun. Kasi maraming iba nagpapapray, Pastor Rafi, pag-pray niyo nga po ako. Nung gumaling, wala na. Walang kausap. Hindi, si Lord hindi. Hinahanap niya. Iba rito nagpe-pray, sana Lord, makapasa ng exam. Nung makapasa, wala na, party-party. Hindi. Gusto ni Lord, hindi ka lang mag-continue. Gusto ni Lord mag-return. Everybody say return. O, tingnan niyo po ito ha. Sabi niya, was no one found to return and give praise to God except this foreigner? So, takanta si Jesus, 10 kayo But isa lang ang bumalik. So, ibig sabihin si Lord, naghahanap siya ng magbabalik. At naghahanap siya ng babalik. Amen? Sana hindi lang po dahil anniversary. Wala akong kausap dito. Na masipag kang mag-imbita. Kahit hindi anniversary, nag-iimbita. Para sa aming mga bisita, sana hindi lang po itong una nating pagkikita. Sana po ito'y magtuloy-tuloy dahil ang Diyos, hindi ka lang gustong pagpalain ngayon, pati sa susunod na linggo, at sa susunod na mga linggo, at sa mga susunod na mga linggo. Ito na. Tingnan nyo po Sabi niya, look at this Tingnan nyo po ito. Alam nyo, may mga tao that you can be a believer, but you can believe but not a believer. Totoo yan. May mga taong nagbi-believe kay Lord pero hindi believer. Tawag ko dyan, convinced but not converted. Convinced sila, bakit? Ako, mabait si Lord, pero hanggang dun lang. Marami mga tao, sila po ay, they can believe but not a believer. At minsan pa, eto madalas, maraming iba can be touched but not thankful. Totoo hindi. May ginawa ang Diyos pero hindi nagpapasalamat. May ginawa ang Diyos sa kanya noong nakalipas. Yung mga kapitbahay mo namatay dahil sa COVID, ikaw buhay pa, hindi ka nagpasalamat. Walang kausap. Maraming iba rito, inayos ng Diyos ang relasyon. Na-save kayo from accident. Na-save kayo sa nakaraang sunog. Pero hindi ka nagpasalamat. You were touched, but you were not thankful. Ganyan po ang tao. Pero ayaw ng Diyos na mag-continue ka lang. Dapat marunong kang mag-return. And everybody say amen. Tingnan niyo po na. Tuloy natin yung story and I'll be closing in a couple of minutes. Are you blessed this afternoon? Tingnan niyo po ito Sabi niya, napansin ko na hindi humihinto ang Diyos sa pagiging mabuti. Pero tayo lang naman ang humihinto sa magpasalamat. Di ba? Ang Diyos hindi humihinto ng pagiging mabuti. 2 buwan na po. Nakita niyo po ba? 2 buwan pa lang, ang Diyos ay tapat na sa'yo. At ang Diyos ay mananatiling tapat sa'yo. At mananatiling mabuti sa'yo. Kaya araw-araw dapat nagpapasalamat ka. Bakit? Maraming mga tao gumising kaninang umaga, yung gising mo na yan, blessing yan. Kasi maraming mga tao hindi na nagising kaninang umaga. Yung iba gising naman, tapos ngayon matutulog, baka hindi na magising. Boy, walang kausap. So, ang Diyos hindi humihinto sa pagiging mabuti. Tayo lang ang humihinto na lagi magpasalamat. Tuloy natin ang storya. Look at the scripture. Ito na. Ito na yung usapan nila. Are you listening? Sabi niya, and he said to him, rise and go your way. Basa, your... Ulitin nga natin. 1, 2, 3, go. Your... May papansin ako sa inyo. Di ba galing na sila? Uy. Di ba kanina nung lumalakad sila, galing na sila? Pero bakit yung isa lumapit, sabi ni Jesus, rise, because your faith has made you whole.
Di ba galing na? Pero bakit din ang binanggit ni Jesus has made you whole? Tayo sa'yo kung bakit? Kasi kanina, silang 10 habang naglalakad, pinagaling ni Lord. Pero kung wala silang ilong, wala na silang ilong. Kung sila'y nawalan ng daliri dahil sa ketong, hindi na bumalik yon. Pero itong isa, nung bumalik kay Jesus, sabi ni Jesus, dahil bumalik ka, your faith has made you whole. Ibig sabihin, kung wala siyang ilong, nagkailong. Kung wala siyang tainga, nagkatainga. Kung wala siyang daliri, kung naagnas ang kanyang mga skin, bumalik sa dati. Iyon ang blessing kapag ikaw ay bumabalik. Yun ang blessing na hindi ka lang kumukuha at nakakakuha, marunong kang magbalik. At tayo po, ang binabalik natin, papuri. Ang binabalik natin, pasasalamat. Ang binabalik natin, paglilingkod. Ang binabalik natin, mga kapatid, sa Kanya, hindi lang kung ano ang mayroon tayo. At ang binabalik natin sa Kanya, kung sino tayo sa Diyos. Kaya alam nyo, huwag po kayo nahihiyang magpasalamat. Huwag kayong nahihiyang magpuri sa Diyos. Bakit po? Dahil when we pray, you are coming to God. But when we praise, God is coming to you. Kaya mamaya mag-worship ulit tayo. Gusto kong itaas mo lang ang kamay mo. Hindi mo alam kung di mo alam yung kanta. Pero kumanta ka. Bakit? Kasi by that time, God will make you whole. Sino rito naniniwala itong taon na to, itong panahon na to, itong year na to, 2025, kung dati kang basag at wasak, itong taon na to, bubuuin ulit ng Diyos ang pamilya mo, bubuuin ulit ng Diyos ang relasyon mo, bubuuin ulit ng Diyos ang sarili mo. Ang kailangan mo lang gawin, magtuloy ka at hindi ka lang tumuloy, magbalik ka. Tandaan nyo to that when you move, you have demonstrated faith. And when you have demonstrated faith, you will get to see God move. Kapag kumilos ka, nagpapakita ka ng pananampalataya. At kapag nagpakita ka ng pananampalataya, makikita mo, kikilos ang Diyos. Sino rito ang gusto nyo maranasan ang pagkilos ng Diyos sa inyong buhay? Di ba? That God will able to make you whole again. Not just to heal you, but to make you whole. Meron po akong sasabihin sa inyo, and I'll close with this. Always remember this. Pray like a beggar, but praise Him like a son. Meron ba tayong keyboardist, mga kapatid? So that you can, just the keyboardist. Only the keyboardist. Pray like a beggar, but praise Him like a son. Yeah. Itong anniversary nito where lives change and changes. Ang buhay ay nagbabago lang pag nagpatuloy ka. At ang buhay ay patuloy na magbabago pag nagbalik ka. Hinaan mo lang ng konti, kapatid ha? Thank you. May kikwento po ko sa inyo. Ito po ay post ng isa naming leader, worker. Dati po namin siyang member na ngayon po ay worker na. Pangalan po niya ay si GL Salazar. Ito pong mag-asawa na to, previously ay hindi po sila mag-asawa. Sila po ay nagli-live-in lang for many years. In fact, ang kanila pong anak is around 7 years old na yata. Ang dahilan, kasi nung minsan nakausap ko po sila, ang kanila pong thinking sa kasal, papel lang. Wala yan. Kumbaga sa ano, basta mahalaga, masaya tayo. Something like that. Nagsimula po silang umattend sa amin, I think it was 2023, middle of 2023. Sila po ay may anak na, uma-attend po sila, pamapalakpak, no? Tumaganyan, etc. Tapos isang araw, lumapit sila sa akin. Sabi nila sa akin, Pastor Reggie, siguro sa tagal po nilang uma-attend ng church. Kasi nga, nagbabago po tayo sa Panginoon. Hindi po church na nagbabago Diyos po ang nagbabago. Hindi po nangangahulugang kayo pumunta ng simbahan, ay Kristiyano ka na. Hindi nangangahulugang tumira ka sa church, ay Christian ka. Hindi nangangahulugang tumira ka sa Jollibee, bubuyog ka. Naintindihan niyo po ba ako? Hindi ganun yun Ang kaligtasan na papunta sa langit po ay kanya-kanya, hindi po tangay-tangay. Hindi po nangangahulugan na ang mga magulang mo ay may pagkakilala sa Diyos, ikaw din ay pupunta sa langit. Hindi, kanya-kanya po itong journey. Kanya-kanya po itong desisyon. So,
mga middle of 2023 or last quarter of 2023, biglang sinabi sa akin itong dalawa, Pastor Reggie, pwede mo ba kami ikasal? Wow, sabi ko, breakthrough. Kasi after many years, ang kanilang paniniwala, papel lang ang kasal eh. Basta ang mahalaga, nagsasama kayong masaya. So kinasal ko po sila sa isang maliit na restaurant at tuwang-tuwa po ako. Not knowing na ito po palang babae na si GL ay may pinagdadaanan. So dahil sila po yung kinasal na, nag-start na po kami mag-process ng discipleship, nag-cell group na po sila, etc. etc. Umaten ng encounter. Then ito pong nakalipas sa 2024, bigla po niyang pinost ito sa Facebook. Pakita ko po sa inyo kung ano po ito para maintindihan niyo pong ibig sabihin ng continuing and returning. Sabi niya, grabe yung ginagawa ng Lord sa life ko right now. Nagsusumigaw. Sino ba ako para manahimik at sarilinin ang mga ito? Ano daw ang dahilan? Bigyan ko kayo ng context. Every year since 2020, there's an ovarian cyst reoccurrence na naging tradisyon na yata para sa akin. Meron po siyang cyst sa ovary. Alam niyo po yung cyst, no? Hindi po yung brad. Cyst po yun. Joke yun. Yun natawa. Okay. Bukol po. Ang bukol po niya kasing lalaki ng 5 piso. Malalaki. And look at me. Ang kanya pong cyst ay cysts. Plural. Ito pong sabi niya, tradisyon na daw sa kanya. So every year, I need to undergo a major surgery for the removal to avoid na ma-rupture yung cysts. Minsan plural na sila. Every year, it gets harder since di bumababa ng 100,000 pesos yung medical bills. Pataas lang ng pataas plus the recovery phase na pinakaayaw ko sa lahat. Tapos ito ang sabi niya, this year, our family has finally decided to answer the Lord's calling. Alam kong matagal niya na kaming hinahanap at tinawag. Thank you, God, for finding us. And through God's grace, wala nang iba, kaya this year, finally, nagpakasal kami. 2024 po yan, sorry. Nagkaroon ng answered prayer, jobs, at na-overcome yung mga addictions, and little by little, inayos yung mga dapat ayusin. So, nag-continue po sila. My favorite so far is yung encounter. Doon pinrub ni Lord sa akin that my God is alive. Since we made that one decision to follow the Lord, yung Christian journey namin has never been smooth. Nagkaroon po kami ng agreement na every Sunday, ipagpe-pray ko po siya sa kanyang ovarian cysts. After niya magpakasal, at nag-ayos po sila, nag-journey sila ng kanilang Christian life. Ito na po nangyari. So ito na nga, every Sunday after service, I am being prayed over ng mga pastors namin sa Reaching All Nations, which is our church, sa Bulacan. Dahil makulit nga yung ovary ko, yes, isa na lang siya. So we bravely went out to my doctor and had an ultrasound done, prepared to hear na kailangan ulit ng surgery. So kasi every year nagpapa-surgery po siya, balik ng balik. Yung mga babae rito, yung mga nanay na nagkaroon ng cyst, you know what I'm talking about. You know what she's talking about. So what happened, balik ng balik, takot na silang magpa-ultrasound, hoping na eto na naman. Or thinking na eto na naman. So what happened is that, ang nakita at walang bahid ng cyst ang nakita. Imagine our surprise. Imagine nyo po yun, for years, isa-surgery siya, tatanggalin, babalik, makulit. Sa loob po ng 1 taon, we just prayed. Sabi ko, tuloy mo lang. Magpatuloy ka sa Panginoon. Magpatuloy ka. Alam niyo po ang nangyari, hindi ko na po nilagay yung buong post eh. Pati po yung mga doktor niya, ang OBGYN niya, gulat na gulat. Bakit po? Kasi walang bahid, walang peklat, walang bakat ng operasyon, at wala rin yung mga cyst. Ganun gumawa ng himala ang Diyos. Alam nyo, eto po yung ultrasound niya. Wala pong nakita kahit ano. Sabi nga ng kanyang doktor, parang ovary ng isang babaeng dalaga. Wala kahit isa. Alam niyo po ang ginawa nila? Ngayon po'y worker namin sila.
na under ng SOL1 going to SOL2, gustong maging sabi sa kanila, ituloy nyo lang maglingkod, to continue, at magbalik kayo ng lakas sa Diyos, at maniwala kayo, God will give you the complete healing that God has already prepared and gave. Hinihintay ka lang ng Diyos magtuloy. Pero hindi ka lang hinihintay ng Diyos na magtuloy sa mga nagtuloy. Hinihintay ka ng Diyos na magbalik. Na nung anong meron ka, ang lakas mo, ang panahan mo, ang talino mo, paggamit mo sa Diyos, ipaglingkod mo sa Diyos. Pastor, hindi ako marunong kumanta, marunong ka naman sa ibang bagay, ibalik mo yan sa Diyos. Kung wala kang alam gawin sa church, magpuri ka sa Diyos, pagbabalik sa Diyos na ng papuri. And I tell you, as you do this along the way, God will make you whole. Yun lang ang hinihintay sa'yo ng Diyos. Ngayon, yun lang ang hinihintay sa'yo ng Diyos para sa buhay mo, na ikaw ay magbalik sa Kanya. Kwentuhan ko po kayo, tapos na po ako. Are you blessed this afternoon? Are you sure? Ako po kwento ko po ito, this is my personal na kwento. Hindi naman ako pwedeng magkwento ng iba dahil walang kwenta yung kwento ng iba. Kaya yung kwento ko na lang na may kwenta ang makikwento ko sa inyo lahat. Naintindihan ba yung sinabi ko? Ako hindi, okay lang. Ako po ay married na for 37 years. In fact, this year, kami po ay married ng asawa ko for 38 years. Imagine nyo po yung 38 years ko na po siyang pinagtitiisan. Joke lang. Pero 38 years niya akong mas lalong pinagtitiisan. Yun, bawi naman. Kami po ay empty nester na. Pag sabi ko pong empty nester na, ang amin po mga anak ay may mga asawa na. So kami na lang po ng asawa ko ang magkasama sa bahay. Kaya madalas na kami nagkakainisan kasi madalas na kami magkasama sa bahay. Hindi po. Ako din po ay may apo na. Ang pangalan po ay Sela. Dahil unang apo po namin, syempre pag unang apo, yung mga lolo rito, nagkakaintindihan tayo. Pag may apo, iba ang treatment sa apo kaysa sa anak. Na po, yung pong akin pong anak at manugang ay nag-pray talaga na magkaanak after 2 years na lang kasal. At yun nga po, pinanganak si Sela. Now, ano po ba ibig sabihin ng Sela? Kung kayo pinagbabasa ng Bible, especially Psalms 119, makita po kayo nakalagay na word na Sela. Okay, ano po ibig sabihin ng Sela? Ang ibig sabihin ay pause, reflect. So alam nyo na ibig sabihin ng Sela, no? Hindi kami, hindi kayo. O yun, ang talino ng mga taga-GTC. Sobrang talino. Galing. So siyempre, unang apo namin, di ba? Unang apo namin, siyempre, all eyes on her. Alam nyo po, etong nangyari. Kwento ko po sa inyo. Nung pong pinanganak si Sela, so mga 2 weeks pa lang, magwa 1 month pa lang po yan, I had the privilege na ako po ang mag-dedicate sa sarili kong apo sa aming church. Nung pong dinededicate ko na po yung anak ko, yung apo ko, sa Panginoon, nung pinagpe-pray ko na po, nung pinahiran ko ng langis, suddenly, nadinig ko na naman ang tinig ng Diyos over my ears. Sabi sa akin ni Lord, Reggie, kukunin ko ang apo mo sa inyo. Di, siyempre, nadinig ko, kilala ko po si Lord eh. Alam ko pong tinig niya eh. Kukunin ko ang apo mo sa inyo. Sabi ko, Lord, hindi pwede. Tagal yung deep inside nyo. So, anong ginawa ko po, nung habang ko nagpe-pray sa Kanya, ginawa ko po ay, kinontra ko yun. Sabi ko, Lord, long life. Lord, ang batang ito, hindi mapapahamak, hindi magkakasakit, bla 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 bla. Pero alam na alam ko, kinausap ako ni Lord, sabi sa akin, kukunin ko yung apo mo. Di natapos na po yung service, natapos na po yung ganito. Yung apo ko po, nasa office ko, nakahiga, 1 month old. Napansin ko po, humihinga siya, ilong lang. Sabi ko sa anak ko, Kesaya, sabi ko, yung anak mo, parang may sakit, pa-check up mo bukas. Sabi sa akin ng anak ko, Papa, OA ka. Siyempre, magsasummer March mainit, OA ka. Okay lang yung may sipon, sabi ng doktor, okay lang yan. Hindi anak, pa-check up mo. Ang hindi nila alam, kasi minadinig ako. Are you with me? Sabi ko, anak, ito na lang. Bukas, masusundo ko kayo, Lunes, magpa-check up kayo sa pediatrician. Pinasundo ko po sa asawa ko, sa kotse, dinala sa pediatrician. Pagdating sa pediatrician, ito po ang sabi ng pediatrician. Sabi ng doktora, Mrs., ayoko po maging judgmental, pero i-confine nyo po kaagad ang anak nyo, ASAP.
Di tumawag yung anak ko. Sabi sa akin, Pa, sabi ng pediatrician, papakonfine daw si Sela. OA, kamukha mo? Sabi niya, sipon lang, papakonfine. Sabi ko, anak, kung ayaw pa-confine, mag-second opinion tayo. Bukas ulit, kumuta sa ibang doktor. So, hindi po kinabukasan nangyari, the other day pa. Pagpunta nila doon sa isang malaking hospital, ACE, pagdating po doon, pag-check up, sabi ng doktor na nando doon, Mrs., wag na po kayo magdalawang isip. Ipasok niyo na po yung anak po ninyo sa ICU. Bakit po? Siya po ay may severe pneumonia. And imagine niyo po, 1 month, walang vaccine ng bata, may severe pneumonia. Siyempre, nagulantang sila. Ako, alam ko na eh. Kasi meron akong nadinig sa Diyos eh. Alam ko na eh. So, ang nangyari po, what happened is that, sabi, pumasok po in-intubate po agad yung bata kasi hindi na makahinga. Kaya pala yung ilong lang ang gumaganito kasi hindi na humihinga sa bibig, in-intubate. Are you with me? Siyempre, iyak po sila. Siyempre, ako din, iyak din ako. Siyempre, at eto pang pinakamatindi, sabi ng doktor sa kanila, 2 bagay lang po. Sabi niya, na ang vitality rate po nito, sobrang laki. Pwede pong mamatay ang inyong anak, sabi sa anak ko, within 2 to 3 weeks. Or, kung siya man may makasurvive, may brain damage. Kasi wala siyang vaccine. Ang pinakamabigat pa, 3 araw pa lang, 6 digits na ang bill. 3 araw pa lang. Di, syempre, kami po, meron akong isang ugali. Tangin niyo po sa ko ano. Na pag may pinagdadaanan kami, hindi ako nagkikwento. Kahit kanino. Hindi alam ng church yun, walang nakakaalam, kami lang. At saka ko konting mga tao. Maturity po kasi yun eh. Pag may pinagdadaanan ka, huwag ka nagkikwento. Pag tapos ka na sa pinagdaanan mo, tsaka ka magkwento. Pag napagtagumpayan mo na. Kaya tayo minsan din magtagumpay sa pinagdadaanan mo palang kwento ko na ng kwento. Hindi, pagtapos na at nanalo ka na, tsaka ka magkwento. Kasi hindi na siya storya, ang tawag yan testimony. Do you understand? So 3 days. On the 5th day, Pastor, meron po akong mentoring sa San Jose del Monte, Bulacan. Maghapon po yun, walang nakakaalam. Parang normal lang ako, pero deep inside, I was crying ni hindi ko nga alam kung anong gagawin ko. Sinurito ang naranasan ko. Yung, alam mo, gusto mong umiyak pero wala kang maiiyak. Alam mo, meron kang pinagdadaanan pero hindi mo alam kung saan ka pupunta. You need comfort but you don't know where to get it. Naranasan nyo ba ito? Kung hindi nyo pa naranasan, huwag kang mag-alala, maranasan mo yan. Sinisigurado ko maranasan mo yan. Hanggat buhay ka rito sa earth. Are you with me? Eto na, nag-mentoring ako, Pastor, the whole day. Nag-mentor ako sa whole day, pagod na pagod ako. Natapos po ako ng 5:00. Pagsakay ko po sa sasakyan, nadinig ko si Lord sa pangalawang pagkakataon. Pangatlong pagkakataon, sabi sa akin ni Lord, purihin mo ko, magpasalamat ka sa akin. Mula San Jose del Monte hanggang Malolos, Bulacan. Sabi ko kay Lord, Lord, malayo yun. Matagal yun. Ang biyahe po mula San Jose del Monte, Bulacan, at hanggang Malolos, 3 hours po yun. Sabi sa akin ni Lord, sambahin mo ko habang nasa sakyan ka, magdasal ka, magpuri ka sa akin. Sabi ko, Lord, malayo yun. Nevertheless, ginawa ko po pagsakay ko ng sasakyan, pinatugtog ko po yung music, nakaganito po ako. Tapos sumakanta ako. Tapos nakaganon na yung bibig ko kasi yung driver ko, baka akala ganun ako. Okay, sabi ko, Lord, salamat, Lord, salamat, Lord. Pero deep inside, hindi ko alam kung bakit pinagawa sa akin ng Diyos yun. Tapos ito pa, kung kailan pa kami nagmamadali, tsaka na-traffic. Dahil tsaka nagbukas pa ng construction. Yung 3 oras, naging 4. Sabi ko, Lord, tagal nito. Sabi sa Lord, huwag kang titigil, huwag kang titigil, huwag kang titigil. Ako naman, Panginoon, salamat po, Panginoon, hallelujah. Amen, oh God. Yung driver ko, sabi sa akin, sira ulo na tong pastor na ito. Nung makarating po kami sa NLEX Shell, Tabang, pagod na pagod po ako, nagdadasal ako, nagpupuri ako sa Lord. Mamaya-maya, tumulog ang telepono ko. Asawa ko. Siyempre, kinakabahan ka. Pagbukas ko po ang telepono, umiiyak ang asawa ko. Sabi niya, Dad! Naku, sabi ko, Panginoon. Dad! Sabi ko, bakit? Dad! Good news! Sabi ko, ano yun? Tinanggalan na ng tubo si Sela. Nakakahinga na siya ng sarili niya.
Tapos sabi pa, hindi pa natapos ang asawa ko. Sabi ng asawa ko, at hindi lang yung tart. Takang-taka ang mga doktor. Sabi ng mga doktor, 1 buwan daw tayo sa ospital para sa mga therapy at kung ano-ano pa. Pero sabi ng doktor, sa Monday lang, pwede na tayong umuwi. Bakit? Walang nakitang bakas ng pneumonia. Literally, hindi na ako nahiya, umiyak na ako sa kotse. At ang sabi ko, Panginoon, iba pala pag sumunod. At mas iba pa pag nagpasalamat kahit nasasaktan. Kasi doon ka gagawa ng himala. Doon ka gagawa ng iyong katapatan at kabutihan. Alam ko marami sa atin maaaring hindi katulad ng storya ko. O maaaring hindi katulad ng storya ng iba. Pero let me challenge you today. Along the way, experience Jesus, encounter Jesus, worship Jesus, praise Jesus, because there's a blessing in continuing and there's a blessing in returning. Lord, maraming salamat ngayong hapon. Maraming salamat po, Panginoon. Ikaw ang Diyos namin. Ikaw ang Panginoon namin. Ikaw, Panginoon, na nagmamahal sa amin. Ngayong araw na to, Panginoon, teach our hearts and teach our lives to continue with you and to return to you. Na Lord, minsan, meron lang kaming maraming gustong hingin sa iyo, pero pag nakuha na namin, hindi na namin marunong magbalik. Lord, teach our hearts and our lives na magbalik sa iyo, Panginoon. Ngayong araw na to, habang nakapikit ka, pwede bang ibalik mo sa Diyos ang papuri? Panginoon, salamat sa nakaraang mga buwan. Salamat, Lord, sa nakaraang taon, 2024, di mo ako pinabayaan. Supposed to be, patay na ako, pero Lord, binuhay mo pa. Give it back to God. Give it back to God. At maniwala ka sa akin, may gagawin ng Diyos sa iyo ngayong araw na to. Magpasalamat mo kay Lord na ngayon ay linggo, nagkaroon ng pagkakataon para ma-encounter mo siya. Do not go out from this place without encountering the Lord. Do not get out from this place without knowing Jesus. This same Jesus who can heal and restore is the same Jesus that can save you, that can change you, that can restore you. Ngayong araw na to, meron ba ditong gustong sabihin, Panginoon, gusto kong maranasan ka. Gusto kong makilala ka. Gusto kong lumapalapit sa iyo, Panginoon, muli. If you are that person, taas mo lang ang kamay mo and I will lead you into a prayer. Sige, wherever you are, huwag kang mahiya, wherever you are today. Sabihin mo lang ang prayer na ito, Panginoon, ngayong araw na ito, gusto kitang maranasan along the way. Habang nakataas ang kamay ko, habang nakaupo ako ngayon, habang kumakanta ako, gusto kong maranasan ka, makilala ka, na mas malalim pa sa puso, sa buhay ko. Panginoon, hawakan mo ang aking kamay. Panginoon, dalawin mo ang aming bahay. Panginoon, pagalingin mo kung meron man ng may sakit. And today, oh God, I open my life. Sabi mo yan, binubuksan ko ang puso ko sa iyo. Binubuksan ko ang aking buhay sa iyo. Aking tagapagligtas. Aking Panginoon. Aking Diyos. Aking kaibigan. Pumasok ka sa puso ko. Baguhin mo po ako. Maraming salamat, Panginoon. Sa oras na ito, tinatanggap ko ang iyong himala. Tinatanggap ko ang iyong pagpapala. Tinatanggap ko ang iyong pagbabago.
tinatanggap ko ang iyong pagkilos sa aking buhay. Salamat, Panginoon. Pag-pray lang kita, mga kapatid. Pag-pray ko lang, mga kapatid. Panginoon, salamat po. Thank you for always there with us. I ask you, dear Holy Spirit, change the lives of your people. Heal the hearts of your people. That we may know you, that we may worship you, and that we may love you. Salamat, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa sa iyong pangalan. Kung ang katabi mo ay kaibigan mo, inimbita mo, kamag-anak mo, asawa mo, pwede bang yakapin mo lang siya ngayon? Akbayan mo lang siya ngayon? Sige, yakapin mo lang siya ngayon. At sabihin mo sa kanya, mahal na mahal ka ng Panginoon. Sige, yakapin mo lang siya. Yung iba rito umiiyak na, it's okay. Walang problema, yakapin mo lang siya. Yeah, the Lord is good. We're going to sing a song today. Let's sing the song. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. You wrap yourself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. Praise the Lord with me. How great is our God. Sing with me. How great is our God. And all will see how great is our God. Dahil 2025 ngayon, palakpakan mo si Lord ng 25 seconds na sa loob ng taon na ito, ang himala, pagpapala, pagsama ng Diyos, katapatan. 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, ayan na, 8, 9, 7, 6, 5, ayan na, 4, lakas mo pa, 3, 2, 1, somebody shout, hallelujah! Yakapin mo muna yung katabi mong pinagpala, hinimalaan ng Diyos, at pinagaling ng Diyos. Let me pray for you. Pray for the benediction. Let's pray. Lift your hands, everybody, and may the Lord bless you, and may the Lord keep you, and may the Lord turn His beautiful, powerful face towards you and give you peace. Shalom. In the name of the Father, you are supernaturally blessed. In the name of the Son, Jesus Christ, you are abundantly prosperous. And in the name of the Holy Spirit, you are powerful. You are anointed. You are healed. You are authorized. Today and the next generations to come, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, in Jesus' mighty name, in Jesus' wonderful name, and everybody shout aloud, Amen! God bless you po. God bless you. Mahal na mahal po na kayo ng Panginoon. See you next time. God bless you.